Ha? Nakalakban? Wala ba? Ay magandang umaga po sa lahat ng mga kakampi natin sa katarungan, sa kalayaan at katotohanan. Ako po ay nagla-live sa ngayon dahil sa tingin ko ay mahalaga para malaman din ng lahat ng mga Pilipino. Bagay na ito. May music ka. So ngayon po ang pag-usapan natin ay ano ba talaga ang Pilipinas? Kubadis Pilipinas. Saan pupunta ang Pilipinas? O, kurap na bansa, sabi ng mahal kong asawa. So ngayon, ang talagang solusyon na lang natin ito, magmahala na lang tayo. Mahalin yung misis nyo, mahalin yung mister nyo, mahalin yung mga anak nyo, mahalin yung pamilya nyo. Yun na lang ang solusyon natin. At kung bakit ko ito binabanggit sa ngayon, alam mo, no, magandang umaga, no? Ulit to. Ako po si Toto Bunyog Kausing, doktor at engineer. Siyempre, gumraduate, naging abogado. Isang tech lang sa Bariksam. So ngayon, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung upheaval. Abak, Presperis, yung upheaval. English yun, yung pangyayaring politika sa South Korea na napakatindi. Actually, mas matindi pa ito kaysa pangyayari sa Pilipinas. Ito, maayong aga. Ang nangyari po sa South Korea ay ganito. Noong isang araw, nagdeklara ng martial law si President Yoon. Si President Yoon. Bakit po siya? President Yoon Suk-yeol. Bakit siya nagdeklara ng martial law? At sa pagdeklara ng martial law, alam niyo ba anong nangyari? Lumusob ang mga sundalo na Koreano sa kanilang lehislatura, sa kumbaga kanilang House of Representatives nila. Lumusob at huhulihin ang mga congressmen at babakantihin yan at bawalan ang mga congressman na pupunta sa kanilang lehislatura. Dito mo makikita kung anong duwag ang mga Pilipino ay siya namang tapang ng mga South Koreans. Ngayon, ano po ang dahilan kung bakit nagdeklara? Ito po. Ipakita ko sa inyo, sa inyong, ang dahilan po nag-umpisa sa asawa, magarbong asawa ni President Yoon Suk-yeol. Bakit anong asawa niya? Highlighted po ito sa tinatawag na nakunan siya ng video at nag-viral ang video sa buong Korea na siya ay nakatanggap ng Christian Dior na bag. Sa mga suhulan, ibig sabihin, yung First Lady ng Korea ay nakikialam sa pagkapirahan diyan sa South Korea. Yan siya, tingnan niyo siya. Ito siya. Yung First Lady, ang una, ito basahin ko muna yung sinabi. Sino si Kim Kyun-hee? Yan ang First Lady ng South Korea, asawa ni President Yoon Suk-yeol. Ilang linggo na to nangyari na nahulihan ng daming mga parang parang masyadong pakialamera sa pamahalaan ni President. Tumatanggap ng suhol, kung ano naman ginagawa, namimiki ng kanyang mga academic records niya, namimiki ng kanyang biodata, namimiki pa ng kanyang mga doktor sa dissertation niya, na plagiarize ko mga nangungupya ng kanyang mga defense sa kanyang thesis. So ito si Kim Kyun-hee, ito yung misis ni President Yoon. Ay maraming aligasyon laban sa kanya mula ng hindi pagbabayad ng buwis. Pamimiki ng kanyang resume o di kaya biodata. Pamimiki ng kanyang academic records o di kaya kunwari naging master
course siya, naging doktor o ano. Taka sumasali pa sa pagmanipula ng presyo ng stock exchanges nila. At wala siyang kamalay-malay na mayroong isang pastor na lumapit sa kanya, humihingi ng pabor. Ano ang hiningi na pabor? Kapalit po, noon ay binigyan niya ng Christian Dior na bag. Shout out niya kay Rosie, Ricky Mantili. So ngayon, binigyan siya ng Christian Dior na bag. Ang hindi alam ni Mrs. Yuon ay may secret camera pala yung pastor nakunan na tinatanggap ang Christian Dior na bag. Kumbaga magarbo siya. Ano siya, kumbaga, pwede mo matawag na banidosa. Sobrang pagka-banidosa. So ngayon, nailabas ngayon sa YouTube ang video na tumanggap siya ng suhol na bag. Ang problema naman ito, sa dami-dami niya mga problema, sobrata siyang mahal ni President Yuon. At may veto power pala yung president doon. Kapag paimbestigahan ang misis mo, pwede kang ipatigil mong investigasyon. Pinatigil niyang investigasyon. Kaya, paunti-unti yan, build up. Yung dating popular na si President Yuon ay nagiging unpopular. Hanggat sa dumating sa dulo, basahin ko muna, una-una, ang misis niya ang unang nangyari, sino ba si Kim Kyun-hee, yung asawa ni President Yoon. Siya ay pinanganak ng pangalan niya ay Kim Myung-sin noong September 2, 1972, doon sa Yangpyeong at nag-aral sa Myeonggil Girls High School at gumraduate siya sa Kyonggi University na may isang kurso na sa art, ibig sabihin, sining. She changed her name. Binalitan niya ang pangalan niya sa Kim Kyun-hee. Alam mo kung bakit? Kasi lumalabas pala, yung nanay niya ay scammer. So her father died when she was still in the middle school. Her mother, Choi Yun-sun, was tried and acquitted on charges of operating an elderly care hospital without a medical license. So nang-scam siya. Basically, meron siyang home care na negosyo pero walang lisensya. And now nakakulong siya sa ngayon dahil may isang kaso na nanluko naman sa real estate, mga bentahan sa lupa. At na-convicted siya noong 2023 lang. Mula noong 2009, itong si Kim Myung-sin na asawa ni President Yoon ay Chief Executive Officer at Presidente ng Art Exhibition Company na Covana Contents ang pangalan. Tapos, dito nag-asawa sila, no? Hindi pa sila nag-asawa noon, pero nag-asawa sila later on. While being the wife of President Yoon, hindi rin siya nagbayad ng buwis noong 2019. So, ngayon, inimbestigahan na naman siya dyan. At tumatanggap pa ng mga kickback para sa mag-appear lang siya sa mga art exhibits, pupunta siya, basta may kickback ibibigay sa kanya. So, ngayon, piniki pa niya, dinoktor pa niya yung kanyang resume para it will look good, para makita siya magaling siya na babae. So, tapos, kinasuhan siya ng plagiarism. Ibig sabihin, yung kanyang PhD na thesis ay dinoktor, kinopya lang noong August 2022. So, sa Kookmin University. Yan ang mga kamay. Tapos, may stock manipulation. Tapos, itong matindi, itong nakita ng lahat ng mga Koreano sa publika, sa viral itong pagtanggap niya ng Christian Dior na bag na naghalaga ito mati 2,000 pounds. Ilang bang pounds sa pesos? So siguro mga 200,000 o 300,000 pesos sa pesos. So may pa siya, nag-impluwensya pa siya sa political influence kung sinong ipapatakbo yung mga congressman noong 2022
siya ang gumigitna para ituro ng kanyang mister kung sino patakbuhin. So yan po ang mga akusasyon sa kanya. So with that accusations, binakuran din ni President Yuon yung kanyang misis. So, siguro sobrang mahal niya. Kaya dumating na sa punto na hindi niya na makaya at ultimo kapartido ni President Yuon ay galit na sa kanya. May balak na nga iyan na tanggalin siya bilang presidente. Kaya ang ginawa niya, nagproklama ng martial law. So pagproklama niya ng martial law, ang aligasyon niya ay dinahilan niya, kunwari, pumapasok ang North Korea. Kumaga na-infiltrate na ng mga spy ng North Koreans ang South Korea. Yan ang ginawa niyang dahilan. Kaya pinalusod niya mga sundalo doon sa kongreso nila. At gustong arestuhin ang mga congressmen. Matatapang po ang congressmen nila. At ang mga tao naman po ay biglang lumabas sa kalsada na walang takot. Ito ang totoong people power. Hindi yung langaw power ng mga Duterte nang lumabas doon sa EDSA at langaw power ng mga BBM na mga nagrally doon sa EDSA rin. Ay, alam mo, Marcos, BBM, yung EDSA shrine ay tinayo yan para palayasin kayo. Bakit gagamitin mo na pag-rally para sa iyo? Kaya nilangaw tuloy. O tingnan mo itong kwan. Tingnan mo itong South Korea. Mga Koreano talagang matindi po. Dissenting ang mga ugali ng Koreano at ng kanilang mga politiko. Ang ginawa ng mga Koreano ng mga congressmen, lumaban sila sa mga sundalo. Anong ginawa nila? Kinuha nila lahat ng fire extinguisher sa loob ng Kongreso at pinanlaban sa mga sundalo na gustong pumasok na may mga baril. Ang baril nila ay fire extinguisher. So yan po ang ginawa. Ganon katapang mga congressman nila. Ganon kadisente. Ang mga congressman dito sa atin, ang ginagawa ay sumusunod sa puwit ni Romualdez. Ito naman sa kanila, nakipaglaban sila. O tingnan mo. Ipakyat natin itong pagdeklara pagproklama ng martial law. Napilitan ang presidente ng South Korea na si Yoon bawiin ang martial law dahil sa takot niya na pumunta na sa kalsada mga Koreano, mga tao. Ayan, ito yung totoong people power. Punong-puno yan. Kaya sa takot ni President Yoon, binawi niya martial law. So, noong December 3, alas 10:23 ng gabi, nagproklama na martial law si President Yoon, si Suk-yeol. Ang kanyang dahilan ay kailangan maaresto ang mga kaaway ng bansa. At ang tinutukoy niya isa sa mga kaaway ng bansa, yung mga spy na galing sa North Korea. Yun ginawa niya lang dahilan yun. Pero hindi naman totoong nangyari yan. Kaya ito, kita mo lumusob ang mga sundalo. Mahigit 300 na sundalo pumasok para agawin yung kanilang legislature nila. Walang nagawa. Kita mo, umusok-usok ko. Yung mga usok na yan po ito po yung tinatawag na yan pong tinatawag na fire extinguisher, mga congressman sa lobo, kalaban nila mga sundalo, gustong kukunin ng mga sundalo ang kongreso. So, lumaban ang mga congressmen. At sa pagkipaglaban nila, natakot ito si President Yoon. At gumawa ang mga congressmen, ang ginawa nila, sumulat sila ng request, ni-request nila kay President Yoon na bawiin ang martial law. At the same time, nagsampa sila ng motion na i-impeach si Yoon. Ang bilis naman ng aksyon dito sa ating kay Sara. Nakadalawang impeachment na nagreklamo kan, walang sumasaling congressman kasi tumawag na si Bongbong Marcos na wag na impeach si Sara. So ganun po katindi ang Koreano. Tingnan nyo. Tapos ay lipat natin sa ibang
Iba't pakita ko yung ibang mga picture. Yung sa ating Pilipinas, wala ito eh. Sa kanila, magaling sila. O yan, mga Koreano. So, lumalaban talaga mga Koreano. Ayan, ang ginawa nila, ayan sila, pumunta sila lahat sa kalsada. Ayan, yung mga Koreano, hindi natatakot. Talaga, ang dami-dami nila. Mga lamok, hindi makadaan. O, kita, umiga pa sila sa kalsada. Yan yung mga Koreano. Ganong katapang, mga Pilipino, wala. Ito si President, pakinggan natin, pero ano ito, nakasalitang South Korean eh. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 Sinabi niya lang 우리 국민의 na 자유와 행복을 약탈하고 있는 pag Marcelo ay kilala daw para kailangan na para protektahan ang bansa para laban sa anti-state forces. Na the last time, yan ang sinasabi niya. Yan naging dahilan niya. Pero ang problema niya ngayon po ay siya ay nagdedelikado na natatanggalin sa pwesto. So kung matanggal siya sa pwesto, ang problema po sa ngayon, nag-impeachment sila. Ngayon, kailangan ng 200 votes para ma-impeach si President Yoon. Ngayon, ang problema nito ay, ang naging problema lang dyan ay hindi umabot sa 200, 195 lamang ang pumirma. At bakit naman 195? Sapagkat po, ang bumuto pala hindi pumirma. Sapagkat po, yung ibang mga congressmen ay hindi nakapasok sa loob ng ano. So kunulang sila. Hindi nakapasok sa loob ng kongreso nila. Kung hindi nakapasok, yan naman po pala, kaya hindi pumasok, sila po ay kasama sa partido ni President Yoon. So diyan mo makikita, may laro din ang politika sa kanila. Ngayon, dahil hindi nakapasok, pero ano nangyari? Pero mismo yung kapartido ni President Yoon ang nagdesisyon na suspindihin nila yung kanilang presidente. Dahil sa ginawang martial law. So sila mismo, kumbaga kahit kakampi nila, sinuspende nila yung kanilang presidente. Ganun po kagaling ang mga Koreano. So ladies and gentlemen, so ano ngayon mangyari sa ating sa Pilipinas? Kahit tayong Pilipino, niluloko na tayo harap-harapan ng ating mga leader sa politika. Baliwala pa rin sa atin. Ganun po tayo. Tayo ang umuna tayong sinusunod, naging modelo ng people power. Tayo pa ngayon ang wala power. Langaw power ang sa atin. Nagrally si mga grupong Duterte. Langaw makikita mo. Nagrally kahapon, grupo ni BBM, langaw rin ang makikita. Paano kasi? Paano mo suportahan yung mga korap? Ito nakita mo sa Koreano, presidente nila, ang kalaban nila, hindi natakot ang mga Koreano lumabas sa kalsada. Hindi pa nga sila tinawag, bigla na lang lumabas. Ang mga congressman nila, mga disente, hindi tumatanggap ng pera sa kanilang speaker. Hindi kagaya ng congressman natin dito, kada galaw tumatanggap ng tag 1 milyon minimum mula sa kanilang speaker. Pag sumali ka sa hearing, lumalabas, very obvious na ngayon, sa totoo lang ha, very obvious na ngayon, may kasalanan si Sara. Dami naman ibang may kasalanan. Pero bakit yung pinututok niya si Sara lang? Ang target talaga, sa totoo lang, ito konfirmado na gustong manalo ni Romualdez. Gusto niya kukunin pagka-Vice President. So, yan po, yan ang buhay natin sa Pilipinas. Kaya na-stroke, na itakbo sa ospital si Romualdez nung malaman niya na yung desisyon ng kanyang pinsan na si BBM ay hindi ituloy ang impeachment. So yan po, siyempre gusto niya matuloy impeachment para kung matanggal si Sara, siya ang iupo na Vice President. At para sa 2028, kung tumakbo na siya presidente, madali na lang sa kanya mananalo. Ganun po. So ganun, kinukumpara ko ang Pilipinas na kung saan mga Pilipino ang siyang may akda ng people power ay South Korea pa ang pinakamatindi sa people power. Sumuko ang kanilang diktador na presidente. Sa atin, wala. Tayo ang sumuko. Sabi na, magbabasa na lang ako
message dito. Ito, maayong aga katoto, si Pres Perez, Maya Paabak, Ricky Mantele, good morning, Attorney Engineer Toto, Kausing Senator ng Masang Pilipino. Rose, shout out, Attorney Kausing. Ito, wala nagid chance sa Pilipinas kung hindi magboto sa tama mga tao plus billions of pesos para sa magic machine. Antonio Buensuceso, mabuhay. Clemente Oisin, good morning, Idol Toto Kausing. Frederico Iloro, good morning, Idol Toto, ni Toto Kausing. For Senator 2025, mabuhay ka. The best, good health. God bless at ingat po lagi. Ed E, totoo po yan, Dr. Kausing. Kailangan magising na tayo mga Pilipino sa katotohanan. Mahalin natin ang bandila ng ating mahal na bayan. Amen. May God bless Philippines. Rowena Katipon Cervantes, ito po, Attorney Toto Kausing. I pray na sana makasama kayo sa senatorial candidate 2025. Virgie Carriedo, Attorney Toto, do you have an explanation why martial law was hastily implemented? Ito po yun. Inuulitin ko, ang explanation po ganito. Binanggit ko kanina na matinding corruption ang ginagawa ng asawa ni President Yoon. Si Yoon Seok-yeol. Ang asawa niya, banidosa masyado. Kumukuha ng tumatanggap ng Christian Dior na mga bag. At kung ano pa, may mga hindi pagbabayad sa buwis. Ang daming ginawa, mas parang sa akusasyon ng laban kay Lisa Araneta Marcos. Talo pa niya si Lisa Araneta Marcos sa pagiging First Lady. Yan po ang nangyari dyan. Si President Yoon, nag-imbestiga na laban sa kanyang misis, mayroon siyang veto power. Ginamit niya ang veto power para tigilan ang pag-imbestiga sa asawa niya. So yan po ang nangyari. Ipit na siya at kanyang sariling partido mismo ang umiipit sa kanya. Kasi nakakahiya sa buong mga Korea ang ginagawa niya. Hindi kaya sa Pilipinas, alam mo na yung presidente gumagawa ng masama, pinoprotektahan mo pa. Doon sa kanila, sariling partido nila, binabanatan nila presidente nila. Kaya wala na ata siyang malusutan ng ibang perang. Ginawa niya martial law. Idol niya ata si President Senior Marcos Sr. kaya nag-martial law siya. Pero matatapang po ang mga Koreano pumunta kahit sa kalsada at hinarang po ang mga pulis at saka sundalo na lumusob sa kongreso nila. At itong mga congressman na natitira doon sa loob ng kanilang kongreso ay matapang na nakipaglaban sa mga sundalo na fully armed. May mga kung ano pa, may mga machine gun pa nadala. Tapos may naka-bulletproof vest. Lahat ang gamit nila ay puro fire extinguisher lang. Kaya napigilan nila pumasok ang mga pulis at saka military. Kaya ganun katapang po ang South Korea, mga Koreano. Tsupong ko sa langgit, kayang lunukin ang kahiyan ng gobyerno. Virgie Carriedo, ayan, nabasa ko na pala. So, Imelda Sinoy Talaugon, Mayong Aga, Sebastian Sartin Gonzaga, magandang umaga. Kasi ang ginagawa po ni dahilan ni President Yoon, ay kunwari lulusob ng mga spy galing sa North Korea. Kaya yan ang justification niya kung bakit nagproklama siya ng martial law. Pero sa hiya niya, binawi niya. So mga 6 hours lang ang buhay ng martial law sa South Korea. Kaya ladies and gentlemen, let us be observant and let us increase our moral respect for ourselves. Kasi kung mataas ang respeto natin sa ating sarili, respeto natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, yung buong kamag-anak. Respeto mo ang buong komunidad na ayaw mo mangyari yung lahat na nakawana nangyari sa pamahalaan natin. Diyos ko, Lord, let me tell you, dumating na po tayo sa punto na sobrang bastos na talaga ang ating lehislatura. Lahatin mo na halos lahat, maliban lang sa Makabayan Black. Maliban lang sa Makabayan Black, sinusuportahan ko yung si Franz Castro at saka si Arlene Brosas na tumatakbong pagkasenador ngayon. So, maliban lang sa kanila, lahat po ng congressman natin ngayon, kasama si Craps Paduano,
na dating Alex Bungkayo Brigade. Ngayon ay corrupt na, hindi ka corrupt paduano na tawag ko dyan. Tapos with Carabao English, with regards to Carabao English, kasama sila Dan Fernandez, Carabao English din. Ay, mga investigasyon nila maganda sana yan. Kasi inimbestigan nila si Sara. Kaya lang, bakit si Sara Duterte lang inimbestigan? Dapat kayo imbestigan din kasi tumatanggap kayo milyon-milyon mula kay Romualdez. Paano na lang ipapasok? Paano ilulusot ni Romualdez sa mga pera binigay sa iyo? Pera yon ng bayan natin. Binibigay na siya milyon-milyon kada. Yung pumunta nung nagkakita sila sa Malacanang, pumunta mga congressman doon. Meron ako mga congressman kausap na umamin sa akin na binigyan sila tag-1 milyon doon para lang dumalo sa pagmimiting kay BBM. Alam ko ang kanilang agenda, kumbinsihin si BBM na payagan ang impeachment. Kaya lang hindi, ayaw pa rin ni BBM. At bakit ayaw ni BBM? Sigurado ako na tinawagan siya ng Iglesia ni Cristo na huwag ituloy ang impeachment. Kung hindi magrarally ang Iglesia ni Cristo. Actually, nag-anunsyo na nga Iglesia ni Cristo na magrarally sila laban sa impeachment. So yan po ang totoong kwento dyan. Kaya dito po sa Pilipinas, wala po talaga kayo matutunan. Wala na po tayong pag-asa. Kaya nga kinuha yung 19 billion or 89 billion mula sa PhilHealth para gagamitin ni Romualdez sa kanyang mga ambisyon. Kita mo, akap. Walang pundo na hiningi ang DSWD para sa 2024 na budget. Nakapunta sa House of Representatives, hindi yan pinasok. Kasi hindi naman hiningi ng DSWD. Pagkatapos ng budget na inaprubahan ng House of Representatives para sa 2024, pinasa sa Senado. Sa Senado, wala din nilagay na akap na budget. So pumasok kayo dahil nagkaiba-iba yung gusto ng Kongreso at gusto ng Senado, nagkikita sila sa isang confidential meeting. Problema, bakit ginagawa yung confidential? Ang Bicameral Conference Committee, mga media hindi niya pinapasok. Kaya dahil hindi pinapasok, pinalusot, siningit ang una 12 billion na budget para sa plebisito. Yun pala may balak kayo magpapirma-pirma para baguhin ang konstitusyon. Para naman matanggal ang mga fixed terms para manatiling presidente si BBM at saka manatiling gobernador, manatiling congressman at mayor. Ganon pala ang target ninyo. So ngayon dahil nag-udlot yun, ito na naman, naisingit din nila ang 26.7 billion na tinatawag na ayuda sa kapos ang pera na ibibigay sa mga minimum wage earners at ibibigay ko na sa mga kulang ang kita. Diyos ko naman, marami pong Pilipino na walang kita, bibigyan nyo pa yung minimum wage earners. Siningit nyo pa yan, hindi hiningi ng DSWD, hindi yan nakapasa sa plenaryo ng House, hindi nakapasa sa plenaryo ng Senate. Next, siningit nyo pa rin ang pundo ng 176 billion pesos na kinamkam ninyo, gusto nyo kamkamin nyo ng mga tinatawag na pork barrel funds para sa mga proyekto. Siningit ninyo sa DPWH. Alam na alam ko po yan kasi po yan na po ngayon ang subject matter ng aking petition sa Supreme Court na binigyan ako ng Supreme Court. First base na ako, panalo ako. First base at inutusan ang COMELEC, ang DPWH, DSWD, ang Senate at ang House of Representatives, ang Office of the President, ang Office of the Executive Secretary na sumagot bakit hindi ATRO yung AKAP funds at saka yung 12 billion at saka yung 176 billion. Ang problema ko lang sa Supreme Court, napakabagal umaksyon. Patapos na Disyembre na, naubos na yung AKAP funds para sa 2024 bago sila umaksyon. Tapos ito naman, ginawa ulit ni Tambaloslos na nakita ko rin ito para panlaban niya kay Tambalustay. Hindi rin nang hingi ng budget na AKAP funds ang DSWD. Hindi sila nanghingi. Pagdating sa House of Representatives, ay siningit na naman. Ang ginawa nila, tinaasan nila dati 26.7 billion pesos lang. Ngayon ginawa 39 billion pesos.
Tapos umamin si Amy Marcos. Kaya ang ginawa naman ni Amy, pasalamat tayo kay Amy at tinanggal ni Amy ang AKAP. So sana ay hindi na maibalik yan. Ang problema lang, mukhang nagbabago ang isip ni Amy Marcos at mukhang ibabalik niya yung tinatawag na AKAP funds na 39. Tapos ibabagsak niya, samahan niya ng AX, Assistance to Individuals in Crisis Situations, na 41 billion pesos. So ibig sabihin, 80 billion pesos ang binadget nila sa para ayuda-ayuda. Ganon ang target ni Romualdez dyan, ay makupo niya yung Vice President. Siya ang papalit. Para matanggal si Sara, siya ang papalit. Ganon lamang po. Gaya ng problema lang po nila, ito, honest lang naman ako. Nang binasa ko ang kanilang mga shout out naman sa number 1 nominee ng Ahon Mahirap Party, si Mr. Wilbert Tolentino. Magandang umaga po. Si Roslyn, hello po. So ngayon, ito ang target diyan. Ang impeachment na reklamo na sinampa nila sa 24 na reklamo na nilagay sa unang complaint ay number 1 diyan na confidential fund. Ang problema, ang depensa, narinig ko ng depensa, kinopya ata ng mga abogado ni Sara yung sinabi ko. Sinabi ko, confidential yan. Mahirap mo sabihin kahit Mary Grace Piatos yan. Coding nga yan. Coded yan. So ngayon, kung coded yan, mahirapan kayo ngayon titirahin si Sara. So ngayon ang mangyari, naniwala ako sa sinabi ni Heidi Mendoza, kandidato ko rin yan pagka-senador. No, kahit tumatakbo ako, tutulungan ko rin yan. Nasabi niya, pag ganun mangyari, okay, all right, tanggapin natin, coded yan kasi confidential fund. Pero kailangan ipalabas nila yung libro kung sino ang totoong taong tumanggap ng pera. Yun naman sinabi. Well, ang problema niyan ay hindi natin ma-establish kung sino. Hawak nila ni Sara Duterte yan kung sino talaga ang totoong tumanggap ng tao. Well, kung ako naman tanongin nyo, mas maganda matuloy ang impeachment para makita natin lahat. Malaman natin sino ang dakila, sino ang hindi dakila, sino ang mga aswang, sino ang hindi aswang. Malalaman natin yan, kaya mas maganda matuloy ang impeachment trial. Kung ako naman ang gumawa ng reklamo niya, napakasimple lang reklamo ko niyan. Na binulsa, ang sasabihin ko, binulsa ni Sara Duterte ang 125 million. Hindi yung gabanggit ako na Mary Grace Piatos, wala yan. Mahina na akusasyon yan. Maganda lang pakinggan, pero mahina yan. Dapat sabihin ko, binulsa. Tanong, ano naman ebidensya ko? Sigurado ako, wala akong makuhang ebidensya na testigo. Wala akong makuhang ebidensya na nag-direct transfer ang pera ng Vice President pumunta sa bank accounts ni Sara. Wala, mahirapan tayo makukuha dyan. Bagkos, ang gamitin ko lamang ay yung tinatawag na habits of life. Ano po yung habits of life? Kasi sa habits of life at saka by law of nature, hindi po kayong ubusin ang 125 million sa 11 araw. Yan lang, tapos na ang laban. So ngayon, bakit para maintindihan yung ibig ko sabihin, si Haring Solomon ay nagdesisyon na tama kahit walang ebidensya na dokumento na birth certificate, alam niya kung sino ang totoong nanay sa 2 babae na nag-aaway dahil sa isang bata, isang anak. So ang katalinuhan ni Haring Solomon ang gagamitin ko na kahit wala akong ebidensyang dokumento ay titingnan ko sa katotohanan ng buhay na hindi mo kayang ubusin ang 125 million sa loob ng 11 araw. Dapat ganun lang ang akusasyon. Ang mali pa doon sa unang impeachment na sinabit nila ni Madam Leila de Lima, sila ni Senator Antonio Trillanes sa iba pa, ay bakit nyo isinama sa reklamong impeachment yung mga kasalanan ni Sara na ginawa noong mayor pa siya? Hindi po kasama ang mga kasalanan na hindi pa sa Vice President. Bakit sinama ninyo? O, kita mo na, matagal ko na sinabi niyan noong 3 days, 4 days ago pa. Kinriticize ko na yan, pinuna ko na yan. Ngayon, mga abogado ni Sara Duterte, pinick up na naman ako. Ginamit na pang depensa yung mga sinabi ko. Kasi katotohanan yan. Dapat ang gamitin nyo na kaso ay yung ginawa niya noong Vice President pa siya. Ang pangalawang reklamo, mas matapang yon, mas simple, mas may magandang chance.
yung sinampa nila ni Attorney Nery Colmenares. Isang kaso lang. Ang kaso nila ay patungkulan sa confidential fund, pero ang kanilang aligasyon ay parang sinabi ko na kinuha ni Sara ang pera. Hindi niya ginamit sa confidential fund. Ganun lang po kasimple ang dapat ang kaso. Okay? So nevertheless, I am only telling you what have these South Koreans done to their country. I am wondering why we cannot do it also the same to our country. Bakit? Kailan pa tayo magantay tayo kung ubos na yung pera? Madali na maubos ang pera. Nakita ko po sa Bureau of Treasury, umutang ng 140 billion pesos ang Pilipinas para pangtustos sa pamimigay ng ayuda. Ang pag-utang nila ay sa pamamagitan ng parang, alam niyo ba yung rediscounting ng cheque? Magbigay ka ng cheque, may 100,000 ako, bigyan mo ko 80,000, sa'yo na yan. Pagdating pag-mature na cheque, kunin mo 100,000, 80,000 na kukunin ko. Parang ganun ang ginagawa ng ating Bureau of Treasury para mapunduhan ang mga proyektong ayuda nila ni Marcos, ni Romualdez. So, umutang noong Oktubre, 140, umabot, billion pesos. Noong November, umabot 105 billion pesos. Ngayong December, inaasahan ko, more than 100 magdatating masa, aabot niya hanggang 200 billion pesos naman ang uutangin. Ang mga treasury bills na yan po, ay binibenta nila sa mga bangko. Mga bangko ready buyers yan. At ang bangko natin sa Pilipinas, karamihan, dyan sila kumikita. Hindi sila kumikita sa mga depositor. Kung nagpapautang man sila sa mga car loans, housing loans, at ibang klaseng loans, mahina pa yung kinikita nila dyan. Dito kumikita ang bangko sa treasury warrants, treasury bills. Okay? So yan ang pamang po sabi ko, kaya this is actually there is now that greater need for us to call to action to stop the rape of our coffers. Pag-rape sa ating mga kaban ng ating bayan, yan po nangyayari sa ngayon. Dapat maintindihan ninyo. Nawiwili po tayo sa mga ginagawa sa Quadcom, sa good government. Ang hindi nyo alam, winiwili tayo ni Romualdez dyan. Kabilang banda, patago naman para sa 2025 na budget. Hindi rin po hiningi ng DSWD ang AKAP funds. Pero sinihingit nila ni Romualdez na 39 billion pesos para naman sa pamimili naman ng boto. Yan po. So, ganun po ang wala tayong patungkuhan. Kampo ng demonyo, kabila, kampo ng kasamaan. Wala po tayong pinupuri kay BBM o kay DDS. Pareho pong sala sa kanyan. Sala sa lamig, sala sa init. Walang maasahan ang ating buhay. Kaya nga pagdating sa eleksyon, sa 2025, please lang, iboto nyo na ang lahat ng bago. Huwag nyo na iboto maka-BBM, maka-DDS. Ang problema lang natin yan, babagsak naman, liliit lang naman ang boto ng mga BBM. Kasi bakit? 31 million, nahati sila ni Sara dyan. So magiging 15 million na lang sila basit isa. May laban na ang mga grupo naman na mga kakamping. Kasi 15 million plus din ang boto ko ni Leni Robredo. Pero hindi ako naniwala dyan. Kasi ang paniwala ko, ang totoong nanalo ay si Leni Robredo. Sapagkat napatunayan na namin sa binigay na ebidensya ng COMELEC mismo na sa transmission logs na nilabas nila, lumabas na 20,756,000 ang boto na nabilang sa unang oras lamang. Which is impossible to happen kasi nga walang internet na malakas sa Pilipinas. Yung pala, it turned out na nung inanalisa ko na, bakit 10% darating sa isa resulta ng COMELEC sabay-sabay hanggat sa segundo. Hindi pwede magkasabay-sabay ang oras ng pagpadala. Kung sundin natin ayon sa batas na magagaling sa mga presinto mula sa ibang bayan. Mula sa Tawi-Tawi, mula sa Batanes, mula sa Bicol, mula sa Panay Island, mula sa Palawan, mula sa dulo ng Mindanao, ang mga lahat ng eleksyon na mga resulta ay ipapadala sa COMELEC na computer sa pamamagitan po ng Smart Globe Audito. Pero bakit ang bilis-bilis? Bakit sabay-sabay? Dapat di magkasabay-sabay. Ngayon, lumabas, nagkasabay-sabay,
Pangalawa, lumabas sa isang raw files na in-upload nila sa kanila rin ang galing, sa Comelec din ang galing, ebidensya na iisang makina ang pinanggalingan ng isang computer lamang pinanggalingan ng lahat ng resulta ng boto. Ang makina na yan o computer na yan ay may tatak na 192.168.0.2. So, isa pang dagdag na katibayan kung bakit beyond reasonable doubt, beyond the shadow of doubt, na talagang Smartmatic lamang ang papanalo kay BBM at saka kay Sara, ay itong Globe at saka Smart na mga detalye, mga records na pinadala. Ang eleksyon natin noong nakaraan ay May 9, 2022. Dapat magsara yung baluta, yung presinto, alas 7 ng gabi. O bakit? Tinignan ko, bakit alauna pa lang may pinadala ng resulta? Umabot yun sa 7,000 mahigit na presinto. So, i-compare mo yan, equivalent niya sa 7 million. So, 7 million, idadag mo sa 13, ibig sabihin, ang totoong transmission ng boto sa first hour ay 13 million lamang. Pwede malapit-lapit sa katotohanan yan. Bakit po? Kasi yung pangalawang oras, alas 8 hanggang alas 9, ay 13 million lamang ang pumasok na dami ng boto sa mga computer ng Comelec. So, understood? So, yun lamang po ang aking ano dyan. So, maganda pa, iboboto po natin na ang may ano pa to. Bilib ako sa programa ng Ahon Mahirap, no? Ang unang proyekto nila, number 1, ay mapakalat sila sa buong Pilipinas ng magtuturo kung paano magnegosyo, paano mag-handle ng mga pera, at paano ang lahat na pwedeng gagawin. Next, kung mayroon na silang pondo manggaling sa Kongreso, gagamitin nila at magbibigay sila ng tinatawag na emergency help at palaguin yung mga dating negosyo niya, palakasin, tutulungan ko paano. Pagkasunod, mayroon din silang pabor na pondo para naman ay mag-umpisa sa mga kung ano pang mga negosyo. Kumbaga, tutok sa paggagawa ng negosyo, itong Ahon Mahirap. Kaya nga, Ahon Mahirap ang tawag. Kasi ang focus nila ay tutulungan ang Pilipino para umahon sa hirap. Kagaya niyan, parang parallel program din. Hinahangaan ko rin to si Kakdak. Kaya lang, pera naman ng gobyerno nang galing, lahat na ng mga OFW ay miniting nila, bigyan nila ng lecture kung paano magnegosyo. Kasi kung ayaw nila bumalik sa ibang bansa, magninegosyo nila sa Pilipinas. At ang isa sa naisip nila dyan, Mr. Wilbert Tolentino, pag-isipan mo rin, ang gagawin ng OFW, ng OWA o DMW ay bibigyan ng guidance. Yung naisip ko rin, bibigyan nung sabi ko isa sa plataforma ko, bibigyan ng guidance sa mga OFW, pupunta sila, papiliin sila ng mga more than 100 na mga magagaling, na mga maliliit na franchise business. At iyon ang bibigay na advice nila sa OFW. Gagawin din, tutulungan ko si Mr. Wilbert Tolentino sa kanyang mga pangarap na dapat matutupad. So, ibig sabihin, mangyari niyan sa sunod, baka palitan niya ng pangalan ng partido, hindi Ahon Mahirap, hindi na, nakaahon na sa kahirapan. Ganun na mangyari sa kanya. So, with regard to this, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Papa Doms Ligario, na-vlog ko na nung isang araw, na si Ate B at saka yung mga ibang kakampi niya, mga politiko dyan sa Batangas, ay tinatawag mga senior citizen, papuntahin sa kanyang rally kung saan papipilahin pa isang buong araw para mabigyan ng 1,000 na Christmas gift na galing sa ating bansa, ating pamahalaan, para maibigay sa mga senior citizen. Ang problema dyan, Ate B, senior citizen ka rin, number 1. Number 2 problem, Ate B, is yung asawa mo na si Ralph Ricto, ang secretary ng Department of Finance. So, ibig sabihin, yan ang ginagawa, pinaparaan dyan para kukunin mong pera at kunwari palabasin mo na sa iyo. Ibibigay mo sa mga tao ngayon sa Batanggenyo kasi tumatakbo kang gobernador ng Batangas. At ang anak mo si Lucky Manzano ay tumatakbong yung Lucky Scammer Manzano na nag-scam sa Flex Fuel ay tatakbong vice governor. So, ang tanong ni Papa Doms Ligario na isang senior citizen sa Tanawan, Batangas, bakit hindi nyo na lang i-GCash para walang politika? Di ba?
Di ba, Mr. Wilbert Tolentino? Kung may mga bigay kayo ng mga ayuda, dapat i-GCash na. Huwag na yung pupunta-punta, magpipila, mapapicture pa na magbigay. Kagaya sa ginagawa ni Romualdez. Pupunta sa kada mall, mamimigay ng ayuda. Ay, nako. Halatang halata. Pwede naman mamigay na GCash lang. At bakit kayo? Ang mamimigay dapat yan DSWD, hindi kayo. At kung DSWD, dapat DSWD lamang ang mamigay. Bakit? Sino lamang ang sa batas mamimigay? Yung mamimigay, dapat may tinatawag na may bond na kung makawin ang pera, may pambayad sa bond. Ang tawag sa kanila ay mga SDO. Anong SDO? Special Disbursing Officer. Special Disbursement Officer. So, yan sila ang mamimigay ng pera sa kada matanda. Pero, imbis na para hindi magamit sa politika, kunin na lang ang lahat ng GCash number ng matatanda at i-GCash na lang ang mga 1,000 na yan na pangregalo ng ating pamahalaan para direkta po sa ating mga senior citizen. At ganun din ginagawa ninyo sa ibang mga mamamayan natin. Pag pinapasok, pag inaprubahan sa AKAP, 3,000 bigay, bakit si Romualdez ang mamimigay? Hindi. Dapat DSWD ang mamimigay. Kasi trabaho ng DSWD yan, hindi ang trabaho ng Kongreso. Okay? Hanggang dyan na lang at magandang umaga po sa lahat. Si Lynn Malado, Lunas at Cupids. Welcome kay Papa Doms. Tanong ko lang naman, pandaraya na gagamitin ng Miro. Yan, bantayan natin ang Miro. Jerry Diasis, gising kay Toto Kausing, you said it's hard to believe that the 135 million was used in 11 days or 11.3 million a day. Tama, totoo yan. Let's analyze the BBM Confidential Fund. 4 billion. Iba naman yun. Dapat, tama ka sa puntos, Jerry. Dapat hindi lang kay kay Sara ang titignan. Ang kanilang 4 billion, actually ang confidential fund ni BBM ay 4,625,000 at 625 million. So paano nagastos yan? Walang accounting. Ganon din sa mga PNP, sa AFP. Titingnan lang, busisiin lahat. Yan ang gusto ko sana mangyari dyan. Si Papa Doms, no, si Lourdes Villa, yung bank account na dividendo ng pamilya nila sa drugs ay importante dahil yun ang problema lang po, yung dividendo na yan, hindi pa napatunayan yan, no? Ang problema dyan, pwede man gawing invento, pero ang problema, naniwala din ako na totoo yan. But the problem real here is, nasa yung mga bangko na yun, 2016 pa yun. Nung hindi pa presidente, hindi pa vice president si Sara Duterte. So, yan po ang problema dyan. Hindi pwedeng isama sa kaso sa impeachment laban kay Sara. Kasi ibang nangyari yun, hindi pa siya vice presidente. So, Cristita Pilarda, Melissa, attorney si Melanie. Ay, si Melanie, shout out naman. Shout out kay Melanie. Yung paborito kong stopper ni Mr. Tolentino. Cristita Pilarda, Elmer Olandria, Cristita, si Pesimon Ogano, si Cristina Pilarada, sino pa? Marami. Shout out kay Mr. Wilbert Tolentino. Ahon mahirap. Roslyn. Kaya ibig sabihin ahon mahirap, pag hindi kayo bumuto sa Bunyog, doon na kayo bumuto sa ahon mahirap. Sa Cynthia Per, ang mga taga South Korea, kapakanan ng lahat ng kanilang bansa ang kanilang iniisip at ginagawa. Walang panatiko, walang bayarang mga vloggers at mga troll sa kanila. Yun nga, yan napansin ko sa kanila, Cynthia. Alexa Brax TV, sa totoo lang, buisit ang party list sa lahat. Ang dapat na party list, alam mo, Alexa Brax TV, ang party list natin naging masama ang pangalan dahil sa ginawang politiko. Pero ang totoong party list po ay ganito. Sa Italy, sa France, sa European, sa England, party list po sila lahat. Kagaya nito. Kakampanya ang Labour Party ng England. Tapos kalaban Conservative Party. Anong ginagawa? Naglilibigay lang sila ng listahan kung sino ang kanilang kandidato. Tapos ang lahat po party list na mananalo. Kung ilang porsyento ang makukuha ng boto ng partido, yun, yung top, kung 50%, top 50% ng kanilang partido, yun ang uupo. Ganon kagaling ang kanilang party list. Ang party list sa atin binaboy na. Kahit pati mga agimat, mga batang Quiapo ngayon, meron na, wag niyo iboto yan. Yung mga pinuno, meron pa. Wag niyo na iboto yan. Ginagawa-gawa lang. Ang ginagawa lang extension ng kanilang political
dynasty ang mga party list. Okay? So hanggang dyan lang man si Virgie Carrido, nabasa ko na kanina. So sino pa isa? Si Lynn Mudado Lunas Opids, Imornibal. Magandang umaga dyan sa La Union. So hanggang dyan lang tayo at magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Sara Bibim. Grimer, palang, magandang umaga din po. Totoo, hindi pa malinaw yung panalunan mo sa first base pa lang po ako doon, Grimer. May second base pa yun. Titingnan natin yan kung paano. Pag kompleto na, malalaman natin yan at babawiin ng Supreme Court ang pera na binigay sa AKAP.